Magandang araw sa lahat ng aking mga tagapakinig. Narito ako muli para makatid ng mga kwento. Naway inyong magustuhan ng aking mga listeners. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Katirit. Hindi ko tunay na pangalan. Niligpit ni Katirit ang kanyang mga damit at ipinasok sa bag. Nabili ng kanyang tiyahin na si Ate Rowena. Hindi niya tunay na pangalan. Parang isang panaginip ang nangyari sa kanyang buhay. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at naupo sa kanyang higaan. At napatingin sa litrato na nasa kanyang tagiliran. Ang nag-iisang larawan nila ng kanyang tiyahin na si Ate Rowena. Nagbalik uli sa kanyang isipan ang kanyang ina. Nasabihan sa kanyang tiyahin na kaninang umaga na siya aalis. Ihatid siya nito sa hindi niya kilalang pamilya. Labag man sa kanyang kalooban ay hindi niya ito sasabihin dahil ayaw niya ito masaktan dahilan sa hindi siya sasang-ayon. Bagamat ito ay maganda daw ang school doon, wala siyang karapatang umayaw. Maraming taon siya itong inaalagaan at sinusuportahan. Ito na dapat ang pumalit sa responsibilidad ng kanyang mga magulang. Kung tutuusin, hindi niya ito nagkapamilya dahil sa kanya. Kaya walang dahilan na sasalungat siya sa desisyon nito. Hindi naman siguro mapapagod sa poder nito. Kailanman, hindi siya nito pinagtutulakan. Habang nakatingin siya sa picture, ay biglang tumulo ang mga luha niya. Ipinagpatuloy niya ang pag-iyak habang nakatitig sa litrato. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi niya panagutan ang huling habilin ng kanyang ama. Nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, bumangon siya at lumabas ng kwarto. Dahil nakarandam ng gutom at nagtungo sa kusina. Tiningnan niya ang orasan na nakasabit sa pader. 10:00 na pala. Napakamot siya sa ulo at daling-dali siyang kumuha ng tinapay sa refrigerator. Pagkatapos niyang kumain, ay agad siyang bumalik ng kwarto. Nakailang ikot siya sa kwarto ay mag 12:00 na ng gabi. Ay hindi pa rin siya makatulog. Nakadilat pa rin ang mga mata niya habang nakatingala sa kisami. Ay marami ang pumapasok sa kanyang isipan ng mga bagay-bagay at hindi niya namalayan ang pagtulog niya. Nagising siya ng biglaan sa sobrang lakas ng alarm clock niya. Pasado 3:00 na siya nakatulog dahil sa kakaisip niya. Dahil sa pag-alis niya nito, bumangon siya at kinuha ang tuwalya na nakasabit sa pinto ng kwarto niya. Nagdesisyon siyang maligo. Pagkapasok niya ng banyo, ay ilang minuto lang siyang naliligo doon. Ilang saglit pa ay lumabas na siya ng banyo at naglagay ng losyon sa kanyang legs at braso. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin at tinalian niya ang kanyang mahabang buhok at nag-ayos sa kanyang sarili.
Tinawag siya at nagtungo sa sala at naupo sila at nagdasal. Umupo si Ronnie na seryoso at tumabi naman ang kanyang nakakabatang kapatid. Gustong agawin ng kapatid ni Ronnie ang atensyon ng kanyang mami. Sinuway ito at sinabihan sila ng mami na magbigay ng respeto sa bisita natin. Dito na siya titira sa bahay natin, sabi ng mami ni Ronnie. Kaya gusto kong maghanda na kayo para hindi kayo masurpresa. Huminga ng malalim ang kapatid ni Ronnie. Siya ay si Leslie. Nag-aaral siya at first year college na ngayon. Anong klaseng babae yan, ma'am? Tanong ni Ronnie habang napangiti siya ng malaki. Ma'am, another girl in this house? Tanong ni Ronnie sa mami niya. Mami, nangangarap ka bang magkaroon ka ng ibang anak ng babae? Tugon ng magkapatid sa mami niya. Intindihin niyo ako. Kaligayahan ko ito. Nagtungo kami sa malaking mansyon ng bahay nila Ronnie kasama ang kapatid niya. Nang pauwi na kami, ay nagpaiwan siya ng masamang tingin sa akin. Hindi siya tinakot, kundi nagpaalala sa kanya. Makalipas ang ilang buwan kung naninirahan sa kanila. At yun naman ang pagiging close namin ni Ronnie. Na dati ay halos ayaw akong kausapin at tanggapin sa tahanan nila. Ay tila kabaliktaran naman ang nangyari ngayon. Na halos magkapatid na ang turing sa akin ni Ronnie. Isang araw ay nagkaroon ng party celebration sa school nila Ronnie. At niyaya niya akong sumama sa party niya. Nung una ay natatakot at nahihiya ko. Pero ayaw kong masaktan si Ronnie. Ay nagpasya na lang akong sumama sa kanya. Nung dumating ang araw ng party, ay hindi ko inaasahan na binilhan ako ng magagarang damit ni Ronnie. Inabot niya sa akin. Sa tuwa ko, ay hindi ko namalaya na napayakap na ako sa kanya. Nagulat si Ronnie sa ginawa ko sa kanya. Sinuot ko ang damit na binigay ni Ronnie. Pagkalabas ng kwarto ay nagulat si Ronnie. Wow, ang ganda. Bagay na bagay sa iyo. Tara na. Hawak-hawak niya ang kamay ko patungo sa kanyang sasakyan. Pagdating namin sa lugar ng party, marami ang mga tao. Dahil isang mayaman ang pamilya ni Ronnie, ay marami ang bumabati sa kanya. Habang papasok na kami ng venue sa party, maraming tao ang nakatingin sa amin. Wow pare, sino yung kasama mo? Girlfriend mo ba? Mabirong sabi ng mga kaibigan niya. Hindi naman sumagot si Ronnie. Bagkus ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Sayawan at tawanan ang makikita mo sa paligid ng party. At yung iba naman ay may kanya-kanyang partner. Mga magaganda at sexy ang mga babae doon na umaatin sa party. Ako naman ay tahimik lang nakaupo katabi si Ronnie. Busy siyang nakipagkwentuhan sa mga kaibigan niya. Pero bilib ako sa kanya. Hindi niya akong iniwan sa upuan na mag-isa. Katunayan, hawak-hawak niya ang kamay ko.
Makalipas ang ilang oras, ay marami na rin ang nag-inom ng alak. Isa na rito si Ronnie. Medyo parang sanay naman uminom itong si Ronnie. Hindi mo man lang makita sa mukha niya ang malasing. Hanggang sa may isang dalaga ang lumapit sa akin at nagtanong, "Girlfriend ka ba ni Ronnie, miss?" Hindi ako mapakali. Hindi ko rin alam ang sasagot ko sa babaeng nagtatanong sa akin. Buti na lang sumagot si Ronnie, "Yes, she is my new girlfriend." Nasyak ako sa narinig ko. Kinurot ko ang mga kamay niya hanggang sa niyaya na rin niya ako uminom ng alak. Hindi na rin ako nag-atubili at tumanggi sa alok niya. Habang umiinom ako, puro tawanan at kwentuhan pa rin ang naririnig ko. Hindi ko na malaya na naparami na pala ako ng inom. Ilang sandali ay matapos na rin ang party nila Ronnie. Dahilan para umuwi na rin kami. Habang nasa loob kami ng kotse na minamaniho ni Ronnie, ay nakaramdam ako ng pagkahilo at nagsusuka sa loob ng kotse. Dali-dali namang kumuha ng tisyo si Ronnie. Napagdesisyon na namin na mananatili muna kami sa motel. Pagdating namin sa nirerentahan naming kwarto, dali-dali niya akong binuhat at tungo sa banyo. Pinaliguan niya ako hanggang sa mabasa kaming dalawa ni Ronnie. Nang laki ang mga mata ko nang makita ko ang naninigas niyang muscle at ang kasama niyang si Junior. Halos nilunok ko ang laway ko sa laki at haba ng Junior niya. Hindi niya tunay na pangalan. Sa mga oras na iyon ay nangyari nga ang dapat na hindi mangyari sa amin ni Ronnie. Taas baba niyang hinaplos ang maputi at sexy kong katawan. Enjoy na enjoy si Ronnie. Takam na takam siya sa kaputian at kaseksihan ko. Hagod at hingal ang nararamdaman namin ni Ronnie. Ika nga ay ubusan ng lakas at likido ang nangyari sa amin ni Ronnie.